Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang ating pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong magiging laban ni Atisa dito sa Miss Universe 2025 dahil all eyes na nga ang lahat para dito sa ating candidate sa Miss Universe na kung saan ay gaganapin sa Bangkok, Thailand. And ngayong araw ay ang send-off party ni Atisa bago siya lumipad papunta sa Thailand. So ating pag-uusapan mga kapolitika dahil marami pa ring mga nangbabash sa kanya at ayaw tumigil dito sa post na mga negative comments sa kaniyang social media account. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At talagang all eyes na nga po ang lahat dito sa magiging laban ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025 nagaganapin sa Bangkok, Thailand. At ngayon ay grabe ang pamimresure ng ating mga kababayan dito kay Atisa na kung saan ay nakita natin, nasaksihan natin yung performance ni Emma Tiglao. So hindi tuloy maiwasan na ikumpara ng ating mga kababayan itong si Atisa dito sa ipinakitang galing at husay ni Emma. So ang sabi naman ng ating mga netizen, mga kapolitika ay baka daw matalo itong si Atisa, baka magiging Celeste Cortese daw ito doon sa Thailand. So ito yung ating pag-uusapan at magbibigay tayo ng ating personal na reaction. How is Atisa Manalo prepared in a scale from 1 to 10? Ngayon I'm slowing down the preparation na because I believe that all the preparation has been done months before. Now is the time to relax. Now is the time to get into a good mindset of knowing that this competition is going to be a marathon and knowing that it's time to let all the hard work do the talking kasi at this point it's already all muscle memory from here. So that's really where I'm at in the preparation stage. Okay. Next question. I know there's a pressure to get the 5th Miss Universe crown. Everybody, pageant fans like me, are rooting for you way back your Binibini days. What can you tell your Filipino fans? What can you prepare in the table that you'll give for your fight in Thailand? You know, of course, big appreciation goes to everyone who has been supporting me ever since. And you know, your support and your love really means a lot to me, and it's one of my motivating factors in joining pageants. I really value the rallying behind me every time I go out and do something. It really means a lot to me. Okay, thanks Atisa and good luck. Thank you. All the best. We're praying for you. At inyong napanood at narinig mga kapolitika itong sagutan ni Atisa dito sa isang influencer dito sa People Asia. So tinanong siya ng kanya mga preparation at hindi maiwasan talaga na magko-comment yung mga anti-Atisa or mga hater niya dito sa social media na ang sinasabi is baka matalo daw tayo doon sa Thailand. At hindi rin maiwasan na makumpara siya kay Catriona Gray dito kay Emma Tiglao. Well, ang maging reaction ko naman is ganito rin naman, same scenario at same yung mga comment doon sa kanyang laban sa Miss Universe Philippines. So, naipakita naman ni Atisa na prove niya na mali yung mga bashers patungkol sa kanya dahil nanalo siya at pinili siya at masasabi natin yung kanyang performance doon sa final ay talagang marami ang nagulat at na-amaze dito sa performance ni Atisa Manalo. So hindi tayo pwede mag-conclude na ngayon pa lang is sabihin natin na matalo kasi hindi natin alam yung mga pasabog, yung mga surprise na gagawin ni Atisa doon sa kanyang magiging laban, magiging performance niya dito sa Bangkok sa Thailand. So it's early to say, it's early to judge mga kapolitika. Siguro ay mga hater lang talaga ito ni Atisa na sumusuporta sa ibang candidate. Okay, pero kung ako yung tatanungin ay watch na lang po tayo at panoorin na lang natin kung paano gulatin ni Atisa yung mga kababayan niya at most especially yung mga
may duda sa kanya, nagdadalawang isip sa kanyang abilidad at sa kanyang kakayanan dahil most probably yan matutulad yan doon sa Miss Universe Philippines na kung saan is nagulat na lang ang lahat doon sa paglabas ni Atisa Manalo dahil napakagaling at napakahusay ng kanyang performance. Okay? So, yun mga kapolitika, at sana ay wag na po tayong mangbash. Suportahan na lang po natin si Atisa Manalo. At handa naman po tayo kung ano ang maging resulta ng kanyang laban dito sa Miss Universe. At hindi naman sila naghahanap mga kapolitika ng isang good speaker. Okay? Kasi kung good speaker, marami naman yan dito sa Pilipinas. Ang hinahanap nila ngayon ay sikat at talagang maganda ang face card. Okay? So, just like nga doon kay Denmark, di ba, hindi naman siya ganoon kagaling magsalita, hindi naman siya good speaker. So, hindi dapat ito ang maging pamantayan na kung magaling ka magsalita, ay ikaw na yung mananalo. So, ibahin po natin yung ganong mindset mga kapolitika. Okay? So, yun ang aking mag-reaction at ang aking maging comment dito dahil hindi po talaga tinatantanan itong si Atisa ng kanyang mga haters at mga bashers dito sa social media. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaksyon dito sa patuloy na mga hateful message at mga negative na message patungkol kay Atisa Manalo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.